Isang Pilipinong napaulat na nawawala matapos atakihin ang sinasika nilang tugboat sa Strait of Hormuz. Sabi ni US President Donald Trump, malapit nang matapos ang sigalot sa gitnang silangan. Saksi si JP Soriano. Mahigit isang linggo mula na magsimula ang mga airstrike ng Amerika at Israel sa Iran. Naginantihan naman ng Iran ng mga missile na tumama sa iba't ibang bahagi ng Middle East. Sinabi ni US President Donald Trump na sa tingin niya, malapit nang matapos ang sigalot sa rehiyon. We're ahead of our initial timeline by a lot. I would say that we probably would not have thought after a month we'd be here. In addition to the fact that we've taken out the leadership twice and maybe 3 times. And you said it would be over soon. Are you thinking this week it will be over? No, Are you but talking about soon. days? I think soon. Okay, and with respect Very soon. Pero may babala si Trump kung haharangin ng Iran ang mga oil shipments sa gitnang silangan. We're also focused on keeping energy and oil flowing to the world. And I will not allow a terrorist regime to hold the world hostage and attempt to stop the globe's oil supply. And if Iran does anything to do that, they'll get hit at a much, much harder level. Sumipa ang presyo ng krudo sa buong mundo sa gitna ng pagkapilay ng pagbiyahe ng krudo sa Strait of Hormuz na pangunahing daanan ng langis at liquefied natural gas mula sa Middle East. Umabot ito sa $119 per barrel nitong Lunes, pinakamataas mula noong 2022 sa gitna ng pagkahirang kay Mojtaba Khamenei bilang Supreme Leader ng Iran, bagay na tinututulan ni Trump. Kasunod ng sinabi ni Trump na hindi magtatagal ang giyera, bumaba ang presyo ng langis sa world market. Pero matapos ang press conference ni Trump, iginiit ng Revolutionary Guards na bahagi ng armed forces ng Iran, hindi sila papayag na kahit 1 litro ng langis ay makalusot sa rehiyon kung magpapatuloy ang pag-atake ng Amerika at Israel. Sagot naman ni Trump, kung haharangan ng Iran ang lugar, lalo pang titindi ang pag-atake ng Amerika. Sa gitna nito, isang Pilipino ang napaulat na nawawala matapos atakihin ang sinasakyan nilang tugboat sa Strait of Hormuz. They were trying to help out. There was a ship that was attacked, and they were trying to help out the ship, the seafarers in the ship. Yung ship na na-attack, safe. Okay yung mga seafarers doon. Wala namang Pilipino, but safe yung mga seafarers. But they came in, the tugboat came in to help, and they were attacked. Nakapagpadala pa ang OFW ng video sa kanyang asawa at anak sa Pilipinas bago ibinalita sa kanila nitong March 6 na nawawala ang tripulante. Sorry, paano makakachat si Daddy? Lalaki ng alon, lahat kami. Tinan mo yung buhok ni Daddy, hindi kami nakapag-ayos. Pagkatapos nag-send siya ng mga location na pupuntahan nila, na yung barko pala na pupuntahan nila ay may gera, may binomba. Tapos siya nga nagsabi nga din po ako, bakit kayo ang pupunta doon? Base raw sa pakikipag-usap ng misis sa Pinoy seafarer, labag daw sa loob ng mister ang magtungo sila sa Strait of Hormuz. Pero itinuloy pa rin ito. Nag-send siya ulit ng yung barko pala na i-rescue namin ay nabomba na yan. Tapos papahila daw ng opisina. Hindi namin alam kung saan dadalhin. Mabigyan po sana ng hustisya. Kasi nakikita ko po talaga na may kapabayaan ang company po nila. Pero bukod sa mga land-based OFW at mga apektadong Pilipino sa iba't ibang bansa sa Middle East, isang malaking hamon po ngayon sa DMW kung paano kukunin ng ligtas ang mga Pilipinong sakay ng barko na stranded ngayon sa Strait of Hormuz sa Iran at sa Persian Gulf, kung saan kinumpirma ng DMW na meron ng Pilipinong nawawala. Ayon sa Joint Manning Group o JMG, ang asosasyon ng mga manning agency sa Pilipinas, nasa 1,000 Pilipinong seafarer ang stranded ngayon sa bahagi ng Strait of Hormuz at Persian Gulf mula sa halos 200 ships o barko. Ibig sabihin, sakay lang sila ng mga barko at hindi makapaglaya. We cannot say where are they now because of course there are some private issues that we need to protect with. So, but the most important is each company is together with the corresponding counterpart ng mga manning agents sa Pilipinas ay in close contact with the ship owner. We're linked with the ship owners and the manning agencies to get them out of there. Number 2, we also are reaching out to proper authorities who could help us. It could either be international bodies
security or patrols, naval patrols in the area. So we are trying our best to get in touch with those who can take them out. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.